Kinben Book 5, Chapter 112. Ejected nga sa laro sina Agoncillo at Gamboa. Ito nga ang naging desisyon ng mga opisyales ng larong iyon. Makikita pa nga nagrereklamo si Coach Barcibal dahil technical foul lang ang ibinigay kay Sanchez. Hinila na nga lang ito ng kanyang mga players pabalik sa bench at habang nangyayari iyon ay napapatawa namang bumalik si Coach Cervantes sa kanilang bench. Kayo na ang bahala. Ang bilis ko namang magpahinga. Kung kailang nag-e-enjoy na ako sa nangyayari. Sabi nga ni Tristan na makikita ang kakatapos lang uminom ng tubig. May bonus free throw pa ba ako, coach? Tanong pa nga ni Dre at si Coach Isaiah naman ay tumingin sa kanya mga players. Cancelled na ang bonus shot mo pero sa atin ang bola. Sabi nga ni Coach Isaiah na napatingin kay Marlon magbuo. Ikaw Marlon, gusto mo bang maglaro na? Kaso, ang iniisip ko ay baka lalong magkagulo sa loob ah. Napapailing na wika nga ni Coach at marahan namang napaakbay si Baron kay magbuo. Kalma ka lang pre, kailangan muna natin silang tambakan. Mahinang sabi ni Baron na marahang ikinangiti ni magbuo. Okay na po ako coach, hindi na po mauulit yung nangyari kanina. Sabi pa nga ni Marlon at napangiti siya ng marahan nang makita maglalaro na rin si Rayos. At mukhang ito ang kapalit ni Gamboa. Nakita nga rin iyon ni Coach Isaiah at parang gusto niyang bawiin ang kanyang pagpapapasok kay Marlon. Kaso wala na rin siyang nagawa dahil agad na nagsibalikan sa loob ng court ang limang iyon. Mamayang fourth quarter ka na Carlo maglaro. Sabi na nga lang ni Coach Isaiah. Sige po coach. Sagot nga ni Carlo na marahang napatingin sa kanyang mga kasamahan. Mukha namang kaya na nila. Huwag lang talaga mauulit yung nangyari kanina, talagang magkakagulo na naman. Nakakamiss yung ganitong laro. Iyong may mga yabangan at trastokan. Sabi na nga lang din niya sa kanyang sarili at napansin din naman iyon ni Mover. Gaya ng inaasahan, hindi rin naman kasi mababait ang mga ito kapag nagugulangan. Sabi na nga lang ni Mover at si Baron nga ay marahang napatawa. Ganito yung mga gusto kong laro. Kaya hindi ka pinaglalaro ni coach eh, baka makipagsuntukan ka sa loob. Banat naman ni Larry at sinamaan naman agad siya ng tingin ni Baron. Matapos ang pangyayaring iyon ay muling nagpatuloy na ang laro. Si Sanchez at Rayos nga ang nagkatapatan at makikita na kaagad ang pagbabalyahan ng dalawa sa pwestuhan. Si Ricky naman ay agad na humingi ng screen sa kanyang kuya Marlon na agad namang ibinigay nito. Si Coach Isaiah nga ay marahang napatingin kay Lastimosa habang hawak ang isang papel at marahan siyang napangiti dahil nakakita siya ng isang malaking butas sa team ng Occidental Mindoro. Isang pick and roll play nga ang ginawa ni Mendez at pagkasambot nga ni magbuo sa bola ay agad siyang dumiretso sa basket. Sinabayan siya ni Lastimosa kaso hindi siya nito napigilan na naging dahilan upang makapunto siya. Si Kyle naman ay napakuyom sa nangyaring iyon. Napatingin nga siya kay Ricky at mukhang alam nito na hindi raw niya pwedeng sabayan si magbuo sa mga ganoong galaw. 76-59 nga ang naging score at lumaki na naman nga muli ang lamang ng Kalapan sa pagkakataong iyon. Sa pagsambot nga ni Lastimosa sa bola ay napaseryoso siya nang salubungin siya ni Mendez at Romero. Nakita na naman nga niyang na libre si Gomez, kaso ang bola ay ipinasa niya kay Rayos dahil tatakas daw sana si Sanchez dito. Pagkatapos nga ng pasa niyang iyon ay agad na bumalik si Romero kay Gomez. Si Rayos naman ay agad na sinandalan si Sanchez at pinostehan. Umatras siya at iginalaw ang kanyang likod. Si Sanchez naman ay tinigasan ng katawan at sa pag-segue ni Rayos ay bumigla nga ito ng pagkaliwa. Humawi nga ang isang braso ni Rayos, kaso sa pag-abante niya ay bigla siyang nadapa nang matimingan ni Sanchez ang pagtapak sa sapatos nito. Bagsakan na agad. May ngising wika ni Sanchez na mabilis na inilagay sa posesyon niya ang bola. Si Rayos naman ay mabilis na tumayo at humabol sa kalaban. Kailangang mabawi ko ang bola, sabi nga ni Rayos na kumaripas ng takbo. Humakbang na nga siya kaso bumangga siya sa isang nakasul na malaking manlalaro. Parang naalog ang katawan ni Rayos dahil sa pangyayaring iyon. Napaupo siya at nakita nga niya si Marlon magbuo. Nang pagmasdan siya nito ay biglang naalala ni Rayos ang nangyari kanina nang matawagan ito ng flagrant foul. Nakita nga niya ang nakakatakot na tingin ni magbuo at ito ang naging dahilan upang siya ay mapahinto. Ven, takbo! Bulalas naman ni Coach Barcibal dahil isang 3 versus 2 na fast break ang gagawin ng Kalapan. Si Lastimosa nga ay agad na hinabol si Sanchez kaso ipinasa nito ang bola kay Mendez na naging dahilan upang makapuntos na muli ang Kalapan.
78 to 59 at mas naging maingay na naman nga ang chant para sa Blue Phoenix sa loob ng venue. Makikita nga rin ang paghingal mula kay Lastimosa dahil sa nangyaring iyon at si Sanchez ay pasinti na lang na tinapik ang kanyang balikat sa paglayo nito. Paano ba namin nagawang makadikit sa mga ito noong Game 1? Tanong na nga lang ni Lastimosa sa sarili sa pagbalik ng possession sa kanila. Sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay nagmintis ang harapan niyang tres kay Mendez. Si Magbuo nga nakakuha ng rebound at nang lumapag siya ay pinagdalawahan naman siya ni Lanete at Lazaro. Makikita nga rin ang mabilis sa paglapit ni Lazaro kaso sinandalan siya ni Magbuo habang mababang pinapatalbog ang bola. May pwersang kasama iyon at nang magpa-fluff siya ay nabigla siya nang may sikong tumama sa kanya. Hindi iyon halata pero makikita sa mukha ni Magbuo ang kaseryosohan. Pagkatapos din ng pasimpleng gulang na iyon ay agad na sinambot ni Maki ang bola. Anong nangyari sa'yo? Bulalas naman agad ni Lanete kay Lazaro na napailing dahil dama pa rin niya ang ginawa ni Magbuo. Hindi ba iyon kita ng referee? Tanong nga ni Lazaro na napatingin sa mga nagsitakbuhan ng mga referee. Paghakbangan niya ay parang nahirapan siyang kumilos at naging dahilan tuloy ito para si Coach Barcibal ay mapasigaw sa kanila. Kasunod din noon na yung tres na pinakawalan ni Lee na muling nagbigay ng score sa Kalapan. Sa wakas nakahawak din ng bola. Sabi na nga lang ni Marky na ikinatawa naman ng kanya mga kakampi. Tumakbo rin kayo kuya sa fast break, sabi naman ni Ricky. Hindi, kaya na ninyong tatlo iyon, sagot naman ni Marky at pagkatapos noon ay makikitang tuwang-tuwa sila. Si Dre nga ay pasimple pang sumabay kay Marlon at natuwa siya sa ginawa nito kay Lazaro. Malakas yata ang binigay mo ah. Hindi, mahina lang iyon pre. Eh bakit hindi nakatakbo agad? Baka hindi sanay. May pagtawa pang wika ni Marlon na lalong gumaan ng pakiramdam dahil nakapagbigay siya ng isang magandang patama sa isang magulang na player ng kalaban. Kung walang tawag ng referee, wala naman sa aking problema. Sabi nga ni Coach Isaiah at makikita naman ang kanyang mga players na sumisigaw ng defense para sa team nila. 81 to 59 na nga ang score at mukhang isa na naman daw itong high scoring game ng Calapan City. Ito nga ang normal na bagay na ginagawa nila noong regular games. Ang tambakan ng mga makakalaban nila at mukhang sa wakas nagawa na rin daw nila ito sa Occidental Mindoro Mangyans. Ang tanong naman na kung may pag-asa pa bang mag-comeback ang Occidental Mindoro sa game na ito ay tila nakadepende kay Lastimosa na may isang bagay na napagtanto habang nagpapatuloy ang laro. Naalala nga niya bigla ang alok sa kanya ni Kyrie at kung gusto niyang matalo sina Ricky at Maki ay mukhang alam na raw niya ang dapat niyang gawin. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do it.